Ang lahat ng naninirahan sa Moscow ay dapat lubhang matakot. Ang United States ay malapit nang magpadala ng mga misil sa Ukraine na kayang abutin ang kabisera ng Russia at tamaan ang puso ng teritoryo ni Putin. Parating na ang Joint Air-to-Surface Missile na long-range missile. Kung magagamit ng maayos ng Ukraine, magkakaroon sila ng sandata na kayang wasakin ang Moscow at sirain ang mga plano ni Putin sa nagpapatuloy na digmaan. Noong Hulyo 14 iniulat ng Military Watch magazine na pinag-iisipan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na aprubahan ang pagpapadala ng Joint Air-to-Surface Missile Long-Range Cruise Missiles sa Ukraine. Ang isang magazine ay naglabas ng balita mula sa isang hindi pinangalanang source na nagsasabing gagamitin ng Ukraine ang mga missile para palakasin ang kanilang lumalaking fleet ng F-16 fighter jets. Ayon sa dalawang magkahiwalay na source na binanggit ng isang magazine, nagpaplano ang Estados Unidos na magpadala ng hindi pinangalanang long-range missile sa Ukraine. Malamang ito ang Joint Air-to-Surface Missile kasama ng mga missile para sa Patriot Air Defense Batteries ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, na binabanggit ang ulat ng Military Watch, pinalalawak nila ang balitang ito kasabay ng deklarasyon ni Putin na paigtingin ang operasyong militar ng Russia sa silangang Ukraine sa susunod na 60 araw. Papasok ang JASIM Malsaram na long-range missile na nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang tamaan ang Russia malayo sa likod ng mga linya ng labanan. Malinaw na target ang Moscow. Maaari ding gamitin ng Ukraine ang mga missile na ito para tamaan ang mahahalagang target sa lohistika at infrastruktura na sumusuporta sa mga tropa na balak ipadala ni Putin sa silangang Ukraine. Simple lang ang lohika. Walang saysay ang libu-libong dagdag na sundalo kung winawasak naman ng mga JASIM ang mga supply line na nagpapanatiling may gamit ang mga sundalong iyon. Ang desisyon, kung tama ang mga source ng Military Watch magazine, ay nagpapahiwatig din na mas malaki ang suporta ng United States sa Ukraine ngayon kumpara sa kahit anong punto noong ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo. Ang JASIM ay hindi isang defensive na sandata na gagamitin ng Ukraine para pabagsakin ang mga drone at missile ng Russia mula sa himpapawid. Ito ay isang digmaang sandatang pananaig. Ang pagbibigay nito sa Ukraine ay may di-tuwirang pahintulot mula sa United States na magamit ito laban sa anumang target sa Russia. Magagalit ng husto si Putin. Matatakot din siya, pati na rin ang mga nakatira sa Moscow. Magbibigay ang United States sa Ukraine ng missile na kayang tumama sa pinakapuso ng Russia. Kaya ano ang alam natin tungkol sa banta ng Joint Air-to-Surface Missile? Binibigay nito ang mga pangunahing detalye at binabanggit na ang JASIM ay nangangahulugang Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Tinawag itong isang karaniwang at palihim na ground attack cruise missile na maaaring ilunsad mula sa ilang fighter jet ng Estados Unidos. Kasama na rito ang mga F-16 na mayroon na ngayon ang Ukraine. Mayroon ding extended range variant ang JASIM na nagbibigay daan sa mas malalim at mas malakas na pag-atake. Ang base version na AGM-158A ay may saklaw na halos 200 at 29 na milya na kahanga-hanga. Papayagan nito ang Ukraine na tamaan ang mga kaparehong target na tinatamaan na nila gamit ang Storm Shadow at Atacam. Ngunit ang malaking banta ay darating kapag ibinigay ng United States ang JASIM-ER sa Ukraine, ang extended range na variant nito. Ang missile na iyon ay kayang lumipad sa pagitan ng 600 at 21 at 1,100 at 18 milya depende sa variant. Sapat na iyon para tamaan ang Moscow. Maraming paliparan at pabrika ng Russia na sumusuporta sa mga tropa ni Putin sa mga frontline sa Ukraine. Mas marami pang detalye ang nagmula sa masusing pag-aaral ng Army Recognition tungkol sa Joint Air-to-Surface Missile at mga variant nito na may mas mahabang abot. Ayon dito, idineklara ng United States Air Force na operational ang JASIM noong 2000 at nasiyahan sila sa mga kakayahan nito. Noong Marso 2014 inaprubahan ng United States ang extended range version ng missile matapos ang 8 taong pagdevelop at pagsusuri. Sabi rin ng Army Recognition na marami pang natitirang Joint Air-to-Surface Missile ang United States. Batay sa source, nakapagawa na sila ng 2,000 nito at balak pa nilang gumawa ng halos 10,000 pa. Ipinadala rin ng United States ang missile na ito sa Finland, Australia, Netherlands, Poland at South Korea na may kanya-kanyang maliit na koleksyon nito at kapangyarihan mismo ang hatid ng JASIM
Ang missile ay may dalang 900 at 52 libra na penetration at blast fragmentation warhead na may sapat na lakas ng pagsabog para sirain ang mga matitibay na target. Hindi ligtas ang mga bunker at pinatibay na estruktura sa galit ng Joint Air-to-Surface Missile. Dahil sa disenyo nito, kaya ng missile na tumagos sa matitibay na ibabaw bago ito sumabog kapag nakabaon na ito sa target nito. Isaalang-alang ang implikasyon nito sa mga target tulad ng mga matibay na imbakan ng bala ng Rusya. Kadalasang nagsasabog ang missile kapag tumama sa makapal na konkretong bubong. Masisira ng missile ang imbakan, pero hindi masisira ang mga bala sa loob. Iba ang nangyayari sa Joint Air-to-Surface Missile. Tumama muna ang missile sa bubong ng imbakan bago sumabog ang bahagi ng warhead na may blast fragmentation na nagdulot ng pinakamalaking pinsala. Magliliyab sa usok ang imbakan ng bala ng Rusya at malamang na magdulot pa ang pagsabog ng Joint Air-to-Surface Missile ng mga kasunod na pagsabog na magpapalubog sa pasilidad sa apoy. Isa lang yan sa maraming pagkakataon na ipagdarasal na sana hindi eksakto ang tama ng missile ng mga tauhan ni Putin. Ngunit mawawala ang pag-asang iyon dahil ang Joint Air-to-Surface Missile ay may makabagong sistema ng paggabay na pinagsasama ang Global Positioning System at isang Inertial Navigation System o Inertial Navigation System. Pinagsasama ng Global Positioning System at Inertial Navigation System para matiyak na manatili sa tamang direksyon ang missile at tamaan ang target habang nasa huling bahagi ng paglipad. Gumagamit din ito ng imaging infrared seeker na inihahambing ang target na nakikita ng missile sa isang nakaimbak na larawan para matiyak na tama ang tatamaan ng sandata. May mga option pa ang Ukraine. Maaari nitong i-preload ang hanggang 83D na modelo ng mga target para makapagbago ng direksyon ang Joint Air-to-Surface Missile nito kung kailangan. Katatakutan ng Russia ang kombinasyong ito ng mga sistema ng paggabay. Binibigyan nila ang Joint Air-to-Surface Missile ng circular error probable na mas mababa sa 78 na nangangahulugang halos tiyak na tatama ito sa target. Maliban na lang kung kayang pabagsakin ito ng Russia mula sa himpapawid o gumamit ng electronic warfare para iligaw ito, pareho itong mahirap makamit nila. Sabi ng Air Force Materiel Command, kayang maabot ng JASIM ang subsonic na bilis na 0-85 Mach. Hindi iyon ganoon kabilis para hindi matamaan ng pinakamagagaling na air defense system ng Russia, tulad ng S-400. Pero maaaring may sagot dyan ang Ukraine. Kung pakakawalan nito ang mga Joint Air-to-Surface Missile kasabay ng maraming decoy drone, maaaring malito ang air defense ng Russia upang makagawa ng malinaw na daan para sa United States. Made na misil na mailabas ang buong lakas ng pagkawasak nito. Ayon din sa parehong mapagkukunan, ang Joint Air-to-Surface Missile ay may kasamang anti-jammer na nagpapanatili sa kalaban sa target nito, kahit ano pa ang teknolohiya o kakayahan nila. Ang punto ay hindi lang basta lumang cruise missile ang natatanggap ng Ukraine kapag may Joint Air-to-Surface Missile ito. Ayon sa Military Watch magazine, malapit nang makatanggap ang Ukraine ng isa sa pinaka-advanced at pinakamalakas na missile ng United States sa kanilang inventaryo. Tulad ng binanggit ng Air Force Materiel Command, ang Joint Air-to-Surface Missile ay tunay na kamangha-manghang teknolohiya. Nalutas din nito ang hamon ng Amerika na makagawa ng abot-kayang, ngunit makapangyarihang cruise standoff missile. Nabibili na ng Ukraine ang missile na maaaring tumama ng mga target sa Moscow at lampas pa, nagbibigay sa kanila ng makapangyarihan at long-range na sandata. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan kung bakit malaking bagay ang pagdating ng JASIM sa Ukraine. Marami pang iba, lalo na ang maaring pinaka-ikabahala ni Putin. Ipinapakita ng desisyong ito ng United States na mas matibay na ngayon ang relasyon ng United States at NATO. Noong Hulyo 14 inihayag ni Trump at NATO Chief Mark Rutte ang isang bagong kasunduan sa pagitan ng United States at NATO. Ayon kay Rutte, magbibigay na ang United States sa Ukraine ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng kagamitang militar. Bibilhin iyon mula sa Estados Unidos, dadalhin sa NATO, at agad na ipapamahagi sa larangan ng labanan. Ang kasunduan ay ang mga kaalyado ng Amerika sa NATO ay bibili ng armas mula sa United States para ipadala sa Ukraine o palitan ang mga armas na mayroon na sila. Ipinapadala na nila ito ngayon sa kaaway ni Putin. At todo suporta ang United States sa desisyong ito, kabilang ang lahat ng Patriots. Ayon kay Trump na nakaupo sa tabi ni Rutte, kumpleto ang produkto kasama ang mga baterya. Ayon sa Pangulo ng United States, magpapadala sila ng iba't ibang klaseng sandata sa Ukraine at agad nilang ihahatid ang mga ito ng libre. Ang SILA ay tumutukoy sa mga Europeyong kasapi ng NATO. Tungkol naman sa maraming sandata, mukhang kabilang na ang mga JASIM sa mga matatanggap ng Ukraine. Ito ay pagkakaisa sa pagitan ni Trump at ng NATO na hindi natin nakita sa halos buong ikalawang termino niya bilang Pangulo. Nitong nakaraan, nagkaroon ng tensyon sa relasyon ng United States
at ng kanilang mga kaalyado sa depensa na hindi nabago. Noong 2018 nagbanta si Trump na aalisin ang United States mula sa NATO kung hindi matutugunan ng mga miyembro ang kanyang mga alalahanin sa kakulangan ng kanilang paggasta sa militar, ayon sa ulat ng Atlantic Council. Noong Marso 2025, muling nagpahiwatig si Trump na maaring hindi tuparin ng United States ang mga obligasyon nito sa NATO sa ilalim ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Sinasabi ng artikulong iyon na obligadong tumulong ang bawat miyembro ng NATO sa sinumang miyembro na inaatake sa kanilang teritoryo. Ang Artikulo 5 ay mahalagang patakaran ng NATO na nagpapakita ng kanilang impluensya, isang mahigpit na panuntunan na itinuturing na isa para sa lahat. Noong Marso, muling nagreklamo si Trump sa paggastos na anyay karaniwang sentido komun lang. Sinabi niya ito sa mga mamamahayag na nagtipon sa White House. Kung hindi sila magbabayad, hindi ko sila ipagtatanggol. Hindi ko sila ipagtatanggol. Malamang ay natuwa si Putin nang marinig niya ang mga komentong ito. Ngayon, pinipiga na niya ang mga kamay na iyon. Ang pangako ng NATO na itaas ang inirerekomendang gastusin sa depensa sa 5% ng gross domestic product ng bawat kasaping bansa ay nagpabuti ng husto sa relasyon ng United States at NATO. Ang dating nagkakabuwag-buwag na alyansa na ikatutuwa sana ni Putin ay napalakas muli. Mukhang nagkakaisa muli ang pinakamalakas na miyembro ng NATO para gawin ang lahat ng makakaya upang pigilan si Putin na sakupin ang Ukraine. Masama iyon para sa Russia. At ito rin ang ikalawang dahilan kung bakit big deal ang pagdating ng JASIMS sa Ukraine. Ipinakita nito ang pagkainis ni Trump kay Putin at sa palagiang pagpapaliban nito sa negosasyon para sa kapayapaan. Noong kumakandidato pa si Trump, inulit-ulit niya na kaya niyang wakasan ang digmaan sa loob ng 24 na oras kapag siya ang magiging presidente. Bagaman walang basehan, nagpapakita ito ng kumpiyansa ni Trump na makipag-usap kay Putin at pilitin ang kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Marami nang nangyari mula nang maupo si Trump sa pwesto. Noong Marso, sa Marso, nagkasundo ang mga kinatawan ni Trump at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa isang 30 araw na ganap na tigil putukan. Tumanggi si Putin sa isang hakbang na inaasahang magdadala ng malaking pag-unlad sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Anin niya, di nasasagot ng tigil putukan ang pinag-ugatan ng tunggalian sa Ukraine dahil ang ugat ng sigalot ay tila ang soberanya ng Ukraine. Parang sinasabi ni Putin na ang tanging paraan para makamit ang kapayapaan ay ang lubos na pagsuko ng Ukraine sa Russia. Mula noon, paulit-ulit nang binabanggit ni Putin ang kapayapaan, ngunit wala siyang ipinapakitang aksyon na nagpapatunay ng kanyang interes na wakasan ang digmaan. Napansin ni Trump ang mga taktikang pagpapaliban ni Putin. Nang i-anunsyo niya ang United States North Atlantic Treaty Organization deal, nagpahayag siya ng pagkadismaya sa kanya. Sa isang talumpati sa Joint Base Andrews malapit sa Washington, iniulat ng Jerusalem Post na sinabi rin ito ng Pangulo ng United States. Magpapadala tayo sa kanila ng Patriots na kailangan nila. Nagulat ang marami kay Putin. Mabait siyang magsalita pero nagbobomba siya tuwing gabi. May kaunting problema doon na hindi ko gusto. Hindi kailanman tumutugma ang mga salita at gawa ni Putin. Napagtanto ni Trump na nakita niyang maglalaan ng oras si Putin para makipag-usap sa telepono sa kanya. Pero agad namang maglulunsad ng mga record-breaking na drone at missile attacks sa Ukraine. Nangyari iyon noong Hulyo 9 ilang oras matapos makipag-usap si Trump sa telepono. Nagpakawala si Putin ng 700 at 28 Shahid drones at 13 missiles sa Ukraine. Karamihan sa 718 projectile na ito ay na-neutralize mula sa himpapawid o nailihis ng landas gamit ang mga teknik ng electronic warfare. Malinaw ang pattern ni Putin. Ipinapahayag ang hangarin para sa kapayapaan upang palugurin si Trump. Ngunit pagkatapos ay marahas na inaatake ang Ukraine. Matalino si Trump sa taktikang ito. Posibleng nagpapadala na ang United States ng mga joint air-to-surface missiles sa Ukraine para makipaglaban ng patas gamit ang mga missile at drone. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit mahalaga ang joint air-to-surface missile. Nito'y malinaw na naging target ng Ukraine ang Moscow. Hindi ibig sabihin nito na hindi pa tumama ang Ukraine sa Moscow noon. Ilang beses na rin nila itong ginawa. Noong Marso 11, naglunsad ang Ukraine ng pinakamalaking drone attack sa digmaan laban sa Moscow, kung saan nagpakawala sila ng 337 na drone para atakihin ang buong Russia at halos 1/4 nito ay tumarget sa kabisera. Nangyari ang pag-atake bago nagkita ang mga kinatawan ni Trump at Zelensky sa Saudi Arabia para talakayin ang 30 araw na
panukalang tigil putukan. Matapos tanggihan ni Putin iyon at iba pang panukala, patuloy na tinargetan ng Ukraine ang Moscow. Noong ika-6 ng Mayo, muling inatake ng Ukraine ang lungsod gamit ang drone strike, ilang araw bago ang mapagmalaking parada ng tagumpay ni Putin doon, ang 2,025 na bersyon ng parada na orihinal na nilikha upang ipagdiwang ang tagumpay ng Russia laban sa mga Nazi noong World War. Dalawa ay ginagamit ni Putin upang makipaglapit sa ilang mga pinuno ng mundo na handang bigyan siya ng pansin. Pinadalhan ng Ukraine nang babala ang Moscow sa pamamagitan ng pag-atake noong Mayo 6 gamit ang mga drone na nagpapahiwatig na hindi ito ligtas sa mga drone ng Ukraine. Ngayon, hindi na rin ligtas ang lungsod sa mga Joint Air-to-Surface Missile at magbabago ito ng lahat para kay Putin. Bagamat nakakagawa ng pinsala ang mga drone, hindi nila kayang sirain ang mga matitibay na target, kagaya ng kaya ng mga JASIM ng United States. Mas marami na ngayong pagpipilian ang Ukraine sa kanilang mga target sa Moscow. Posibleng magdulot ito ng pinsala sa ilan pang oil refinery, imbakan ng bala at pasilidad para sa pagsasanay. Maaaring maging target pa ng Ukraine ang isa sa mga palasyo ni Putin o kahit ang mga bunker na tinatakasang ni Pangulong Rusya. Sa mga pag-atake laban sa lungsod, nagdudulot ang mga Joint Air-to-Surface Missile ng panibagong banta para sa Moscow. Isang panganib na hindi pa nila naranasan noon kahit na paulit-ulit na nila itong ginawa sa Ukraine. Mayroon ding F-16 na dapat isaalang-alang. Noong mga unang taon ng digmaan sa Ukraine, paulit-ulit na hiniling ni Zelensky sa kanyang mga kaalyado ang mga F-16 para sa kanyang bansa. Makakatulong ang mga ito sa mga lumang Soviet-era jet ng Ukraine at magbibigay ng mas maraming opsyon para sa depensa at opensa. May 4 na eskwadron ang Pilipinas, ayon kay dating military analyst ng Forbes na si David Axe noong Mayo 2024. Ngayon, mayroon na o kasalukuyang kinukuha ng Ukraine ang mga eskwadron na iyon dahil 85 F-16 ang ipinangako rito ng isang European coalition. Ang ilang jet na iyon ay lumipad na sa Ukraine at nakatulong ng malaki upang pahinain ang digmaan ni Putin. Ayon kay Army General Christopher G. Cavoli na nagsabi sa Senate Armed Services Committee noong Abril na araw-araw nang lumilipad ang mga piloto ng Ukraine gamit ang F-16. Araw-araw silang lumilipad. Nakapagpatalo sila ng maraming cruise missile threats at nakapagsagawa ng napakaraming opensibang pag-atake, partikular na mga pambobomba sa silangan. Ayon kay Cavoli, pinuno ng Supreme Allied Commander Europe at United States European Command, delikado na ang mga F-16 ng Ukraine sa panahong iyon. Ngayon, maaari na nilang atakihin ng nakamamatay ang Moscow at halos anumang iba pang target sa Russia. Ang pagdating ng mga JASIM sa Ukraine ay nagbibigay sa kanila ng opsyong gamitin ang isa pang matagal ng taktika ni Putin laban sa bansa. Pagpapaputok ng mga misil mula sa mga jet sa malayong likod ng front lines, kung saan sila ay ligtas mula sa mga air defense. Hindi na kailangang ilagay ng Ukraine ang kanilang mga F-16 sa panganib mula sa mga anti-air gun ng Russia kung makakakuha sila ng mga JASIM. Lalong-lalo na kung makakuha sila ng extended range na bersyon ng mga misil na maaring lumipad ng higit sa 600 milya upang tamaan ang Russia. Maliit na panganib para sa malaking gantimpala ay napakagandang kombinasyon para sa Ukraine. Nakakabahala ito para kay Putin. Posible ring ma-modify ng Ukraine ang kanilang mga lumang Soviet fighter jet para makapagpaputok ng JASIM. Tunay na nakita na natin ang mga pagbabagong ito para payagan ang mga jet na ito na maglunsad ng French Assam Hammer glide bombs. Noong Enero, inilabas ang video ng Ukrainian Su-25 na nagpapalipad ng isa sa mga bombang iyon. Kaya rin itong gawin ng mga MiG-29 ng Ukraine. Ano ang pumipigil sa Ukraine at mga kaalyado nito na iangkop ang mga Soviet jet na ito para makapagtapon ng Joint Air-to-Surface Missile? Kung mangyari ito, mas malaking banta ang haharapin ng Moscow dahil mas marami nang magagamit ang Ukraine mula sa kanilang Air Force. Panghuli, kailangan ding isaalang-alang ang opensiba ni Putin ngayong tag-init na nagsimula ng seryoso noong umpisa ng Mayo. Sa opensibang iyon, Russia ay nagpadala ng libu-libong sundalo sa silangang Ukraine at rehiyon ng Sumy, habang desperadong sinusubukan ni Putin na makakuha ng mas maraming teritoryo hanggat kaya niya sa silangang Ukraine, lalo na sa Donetsk. Umaasa si Putin na ang opensibang ito ay magbibigay daan sa kanya para angkinin ng isang oblast na matagal nang nilalabanan ng kanyang mga puwersa mula pa noong simula ng malawakang pananakop ng Russia. Layunin ni Putin na lumikha ng buffer zone sa pagitan ng Ukraine at ng mga mahihinang rehiyon sa hangganan ng Russia sa Sumy.
Ayon sa Euromaidan Press, mas tumitindi ang opensiba ngayong tag-init. Nakatuon na ang Russia ng 10,000 sundalo mula sa 70,000 na puwersa nito sa Donetsk pa lang. Ayon dito, nagtipon din ang Russia ng 50,000 sundalo sa Sumy. Maraming sundalo ang sasakop sa Ukraine sa lupa, habang nag-iibayo ang mga pambobomba ni Putin mula sa himpapawid. Sa tulong ng JASIMS, maaaring mapahina ng Ukraine ang opensiba ngayong tag-init, habang ginagamit nito ang mga drone at maiikling abot na misil upang sirain ang mga supply chain. Ang JASIMS ay nagbibigay serbisyo sa mga tropang nasa paligid at likod lang ng frontline para makapagdulot ng pinsala kahit malayo sa likuran. Mga pasilidad ng transportasyon, pabrika ng armas, at mga imbakan ay nagiging target kapag nakuha ng Ukraine ang JASIMS. At kung matamaan ng Ukraine ang sapat sa mga ito, babagsak ang opensiba ni Putin ngayong tag-init at hindi makukuha ang teritoryong gusto ng leader ng Russia. Ang tanging kondisyon lang dito ay hindi pa opisyal na inihahayag ng United States na ipapadala ang JASIMS sa Ukraine. Pero kung tama ang mga source ng Military Watch magazine, sigurado nang darating ang JASIM sa Ukraine. Dapat matakot ang Moscow dahil posibleng makuha na ng Ukraine ang mga misail na kayang pabagsakin ang buong lungsod. Hindi lang yan ang ginagawa ng United States na tiyak manginginig si Putin sa takot. Noong Hulyo 14 sina Trump at Mark Rutte ay nagbigay ng dobleng dagok kay Putin na maaring magtapos sa kanyang mga ambisyon sa Ukraine. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang komentaryo sa mga sandata na natatanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyadong kanluranin. Maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.